Yo, what's up mga katropa? This is Obit Vlog TV and welcome back po sa aking YouTube channel. So ngayon mga katropa, pasensya na po kayo. Matagal po tayo nakapag-upload mga katropa, no? Dahil medyo busy po tayo sa ating live mga katropa, no? So ngayon mga katropa, dahil marami pong nagre-request na mag-vlog na daw ako, mag-reaction video na ako dito sa kay Tapales at dito kay Naoya Inoue sa paparating na laban ngayong December mga katropa. So ngayon mga tropa, bago natin pag-usapan ng Tapales versus Naoya Inoue, meron ako mga nababasang comment patungkol dito sa aking idol, sa ating idol Casimero, na wala na daw pag-asa na bumalik pa yung lakas, yung bilis, yung angas ni Casimero. Mga katropa, no, mga tao talaga mga tropa, no, isang bisis lang po natalo hindi naman po siya natalo mga tropa, isang bisis lang po na parang hindi maganda yung pinakitang laban ni Idol Casimero. Ang dami ng mga naghuhusga sa kanya. Alam nyo ba yun? Alam nyo yung sa last na laban ni Idol Casimero mga tropa, sa mga maano talagang utak. Masurety pa nga yung nakalaban niyang si Ogoni dahil hindi po maganda ang pakiramdam ni Idol Casimero sa laban niya. May sipin po siya, may lagnat po siya, pero lumaban po siya. Okay? Pero maganda pa rin yung pinakita niya. Paano pa kaya kung wala siyang sipon, wala siyang inindang sakit? Baka 2 rounds lang yan, 1 rounds lang yan. Knockout na yan si Ogoni. Okay? Kayong mga tao talaga, no? Wala kayo alam sa boxing, okay? Hindi kayo lumalaban sa boxing, hindi kayo umakyat sa boxing. Hindi nyo alam kung ano yung boxing na yon, kung gaano kahirap yon. Tapos itong si Idol Casimero, meron lang siya laban na tumabla. Nakita yun lang yung performance niya, hinusgahan nyo na. Okay? 3 Division World Champion yan. Okay? Nagbigay po siya ng karangalan sa ating bansa. Ha? Naintindihan nyo? Mga butiki, mga fanatics na butiki dyan. Ang pinagsasabi ko. So, yun na nga mga tropa, no? So, nilabas ko lang yung aking sama ng aking nararamdaman. So, ngayon, mapunta na tayo dito kay Tapales, dito kay Naoya Inoue sa paparating na laban, kung ano daw ang ating prediction dito. So, Pilipino tayo mga katropa, no? Pilipino tayo, so suportahan po natin mga Filipino boxer, ano? Pero mga katropa, sa laban na ito, Pilipino ako, pero sa laban nito ni Tapales at dito kay Naoya Inoue, parang ang hirap. Mahirap mga tropa, no? Mahirap magsalita ng patapos, ano? Dahil kung ating babalikan yung mga previous fight, yung ngayong fight lang nila, no? Yung fight lang ni Naoya Inoue, yung kay sino ba to, yung nakalaban niya na talagang knockout talaga, di ba? Na-knockout ba yun? Si Fulton, di ba? Nakalaban niya ni Naoya Inoue, natalo, di ba? Kung i-compare natin sa nakalaban din ni Tapales, yung last na kalaban, grabe, iba, mga katropa, iba. Iba yung pinakita doon ni Naoya Inoue at iba rin yung pinakita ni Tapales. So, kung i-compare natin yung dalawang naglaban sila dati, ano, parang matatalo talaga. Kung sa percent ang pagbibigyan ko, ano, so baka mga 60% lang dito kay Tapales at 100% dito kay Naoya Inoue. Iba kasi si Naoya Inoue mga tropa, no? Kasi ano na lang natin mga tropa, yung laban nila ng ating idol na si Nonito Donaire. Na alam naman po natin niya kung anong mga pinagdaanan niya ni idol na Nonito Donaire, di ba? Na mga talagang mga bitira ng boksingero din ang natalo nun. Okay? Mababagsik ng mga boksingerong natatalo nun. Pero mga tropa, tinalo lang po siya ng The Monster of Japan na itong si Naoya Inoue. Paano pa kaya dito kay Tapales? Okay? Para sa akin mga tropa, Pilipino tayo, pero pagdating dito kay Naoya Inoue, parang malabo. Ang bilis kasi. Ang bilis ni Naoya Inoue at malakas. Iba yung footwork niya talaga. Grabe. Iba talaga itong si Naoya Inoue. Lalo pa ngayon na nag-aangas-angas na itong si Tapales, na sinasabi niya na 5 rounds daw lang.
mananakaut niya si Naoya Inoue. So, ang mahirap lang dito kay Tapales kasi nagyabang po siya. Okay? Nagyabang siya, no? Dapat naging humble lang po siya, di ba? So, yun po ang mahirap dyan. Dahil itong si Butiki na yan. So, yun mga katropa, no? Para sa akin, prediction ko, ano? Pilipino ako, pero sa laban nito, kontra kay Naoya Inoue versus kay Tapales, nako, parang ang hirap. Ang hirap dito, okay? Pero, kung si Naoya Inoue versus Casimero, yun, talagang 100% Idol Casimero ako. Dahil gagamitin niya ni Idol Casimero yung mga galawan niya kung paano niya natalo si Doc Maika at si Sulani Titi. Yun ang gagamitin ni Idol Casimero ng mga galawan na yan. Pero sa ngayon, yung paparating na laban ni Tapales at ni Naoya Inoue, Pilipino tayo pero wala. Lalo pa nag-angas na itong si Tapales. Naku, mahirap po itong si Naoya Inoue. Napakagaling na fighter. Iba, aggressive talaga, malakas. Yung speed, grabe. Ibang galawin ni Naoya Inoue. So, tingin ko, ang makakatalo lang kay Naoya Inoue, itong si Idol Casimero. Prediction ko lang yun. Okay? So, mahirap. Mahirap talaga itong pambato natin. Pero, Pilipino tayo. Sige, support lang tayo, diba? So, yun lang mga tropa, no? Iba, si Naoya Inoue ngayon, napakalakas. Ang bilis niya. Kumpara dito kay Marlon Tapales, nako. Yun lang. Okay. So, yun lang mga tropa. Maraming salamat po sa inyong suporta. At ingat po lagi kayo. Peace out. Owit Vlog TV po. Subscribe. Bye. Sa mga haters dyan ni Idol Casimero, masasabi ko lang sa inyo, inggit lang kayo. Okay. Alam nyo mga katropa, kung paano ko po idol si Idol Casimero. Kasi ito po yung napakaangas na boksingero sa bansa natin, di ba? Dahil sa angas niya, marami po siyang natutulungan, pamilya niya, mga ibang tao, dahil po sa pag-aangas niya. Okay? Ganun po si Idol Casimero mga tropa, napakabuting tao po niyan. Pero sa isang pagkakamali lang po na hinusgahan siya, marami na pong haters, marami na pong bumabatikos sa kanya. Yan po ang tawag po dun ay kainggitan. Okay? Yung mga yan, mga alipuris po yan ni Silver Boys TV. Yung mga haters na nagagalit kay Idol Casimero. Dahil hindi nila magawa-gawa yung mga binibili ni Idol Casimero, yung mga dumadating na blessing, hindi po sa kanila dumadating. Okay? Dahil sa kanila lang po, puro lang po sila panlalait. Okay? Hindi nila alam na nagbigay po ng karangalan sa bansa natin si Idol Casimero. Ang dami niyang natulungan. Okay? Hindi po yan maintindihan ng karamihang tao. Para po sa akin, magbabalik po ang angas ng Pinas. Quadro alas lang pong pinakamalakas. Brrr.